Ang hindi umaalis unang bahagi, ang pagbalik. Hindi ko alam kung bakit ako bumalik. 7 taon na ang lumipas mula nang huli akong tumapak sa baryong yon, Barangay San Isidro, isang liblib na lugar sa probinsya ng Quezon, kung saan mas malakas pa ang huni ng kuliglig kaysa sa signal ng cellphone. Doon ako lumaki. Doon rin nagsimula ang lahat ng pilit kong kinalimutan. Bumalik ako dahil namatay si Lola. Ganun lang kasimple. O ganun ko gustong paniwalaan ang sarili ko. Pagbaba ko pa lang ng bus, ramdam ko na agad ang bigat ng hangin. Hindi ito basta lungkot o nostalgia. Parang may matang nakatitig, sumusukat, naghihintay kung bakit ako naglakas loob bumalik. Hindi ka sana bumalik, sabi ng matandang driver habang inaabot ang bag ko. Hindi siya nakatingin sa akin. Ha? Tanong ko. Umiling lang siya. Wala. Ingat. Habang naglalakad ako papunta sa lumang bahay ni Lola, napansin kong halos walang tao sa labas kahit tanghali pa lang. Sarado ang karamihan ng bahay. Ang ibang bintana may nakapaskil na mga dahon ng palaspas at pulang tela. Mga anting-anting. Alam ko na ang ibig sabihin noon. May takot. At ang takot na iyon, pamilyar. Horror Story Tagalog, Bert said. Sige, heto ang maikling horror story sa Tagalog. Ang katok sa salamin. Mag-isa lang si Mara sa bahay ng gabing yon. Umuulan ng malakas at madalas nawawala ang kuryente sa kanilang lugar. Habang nakahiga siya sa kama, may narinig siyang katok. Tok, tok, tok. Mula iyon sa bintana. Hindi siya bumangon agad. Nasa ikalawang palapag ang kwarto niya. Walang paraan para may kumatok doon. Pinilit niyang ipikit ang mga mata, iniisip na baka guni-guni lang. Ngunit muling may narinig. Tok, tok, tok. Dahan-dahan siyang tumayo at sumilip sa kurtina. Wala siyang nakita kundi ang sariling refleksyon niya sa salamin ng bintana. Huminga siya ng maluwag. Pero biglang ngumiti ang refleksyon. Hindi iyon ang ngiti ni Mara. Unti-unting itinaas ng refleksyon ang kamay at kumatok mula sa loob ng salamin. Tok, tok, tok. At saka bumulong. Palabasin mo na ako. Gusto mo ba? Mas mahaba, pang 20 hanggang 30 minuto? Mas nakakatakot o psychological horror? Sabihin mo lang, you said, mas mahaba, pang 20 hanggang 30 minuto. Sa likod ng salamin, isang mahabang kwentong katatakutan, 20 hanggang 30 minuto. Ay nung lumipat ako sa bahay ng Lola Belen sa San Ildefonso, akala ko pahinga ang makukuha ko. Pagod ako sa Maynila, sa ingay, sa trabaho, sa mga gabing hindi na ako makatulog kahit gaano pa ako kapagod. Sabi ng nanay ko, tahimik daw doon. Presko ang hangin. Walang istorbo. Tahimik nga. Pero ang katahimikan pala may sariling ingay. Ang bahay ni Lola Belen ay luma. Yung uri ng bahay na tila may sariling alaala. Kahoy ang sahig na umuungol sa bawat hakbang, bintanang may makapal na salamin na bahagyang kumukupas ang refleksyon, at mga kurtinang tila mas mabigat kaysa sa dapat. Sa ikalawang palapag ang kwartong ibinigay sa akin. May malaking salamin sa tapat ng kama. Bilog ang gilid, may kupas na ukit ng mga bulaklak. Ay, yan! Sabi ni nanay habang binubuksan ang ilaw. Matanda na yung salamin na yan, huwag mo nang galawin. Bakit? Tanong ko. Ngumiti lang siya. Yung ngiting ayaw magpaliwanag. Ikalawa, unang gabi ko pa lang, hindi na ako mapakali. May kakaibang lamig ang kwarto kahit sarado ang mga bintana. Tuwing papatayin ko ang ilaw, pakiramdam ko may nakatingin. Sa salamin, sinubukan kong balewalain. Sanay ako sa puyat, sanay sa imahinasyon. Pero may mga sandaling kapag gagalaw ako sa kama, may kakaibang delay ang refleksyon ko. Parang nahuhuli ng kalahating segundo ang galaw nito. Pagod ka lang, bulong ko sa sarili. Hanggang isang gabi, nakita kong nakapikit ang refleksyon ko. Samantalang dilat na dilat ang mga mata ko. Napaatras ako. Napaupo sa kama. Muling tumingin. Normal na ulit. Kinabukasan tinanong ko si Lola. Lo, saan galing yung salamin sa kwarto ko? Natigilan siya sa paghalo ng kape. Matagal na, sagot niya. Bago ka pa'y pinanganak. May kwento ba? Umiling siya. Huwag mo nang usisain. Ikatlo, habang tumatagal, mas nagiging malinaw ang mga nangyayari. May mga gabing maririnig ko ang mahinang katok. Tok, 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 mula sa salamin. Kapag lalapit ako, titigil. Kapag tatalikod ako,
babalik. Minsan may bakas ng kamay sa salamin. Mula sa loob, maliliit ang daliri, parang sa bata. Nagsimula akong magtanong sa mga kapitbahay. Sa tindahan ni Aling Nena, may narinig akong pangalan. Si Rosita, bulong niya. Dati siyang nakatira diyan. Sino po siya? Napatingin si Aling Nena sa likod ko. Bata, nawawala, matagal na. Ikaapat na kinagabihan na naginip ako. Isang batang babae ang nasa harap ng salamin. Basa ang buhok, maputla ang balat, may hiwa ang palad. Bakit mo ako iniwan? Tanong niya. Nagising akong pawis na pawis. Sa salamin may nakasulat. Palabasin mo ako. Hindi ko alam kung paano yon lumitaw. Sinubukan kong punasan. Hindi mabura. Bikinabukasan hinarap ko si Lola. Lo, sino si Rosita? Nanigas ang mukha niya. Umupo siya ng mabigat. Anak, may mga bagay na hindi na dapat binubuhay. Buhay pa po siya? Tumulo ang luha ni Lola. Hindi na. Doon niya sinabi ang lahat. Si Rosita ay anak ng kapatid ni Lola. Inaalagaan nila sa bahay. Tahimik, mahilig sa salamin. Isang gabi, nawala. Hinahanap nila sa buong baryo. Hanggang makita ang dugo sa harap ng salamin. Ika-6 ayon kay Lola, nahulog daw si Rosita. Napasama ang ulo. Pero may bulong-bulungan. Na itinulak, na ikinulong, na ang salamin ang huling nakakita. Pinilit naming kalimutan, sabi ni Lola. Tinakpan, ikinandado. Pero bakit po nandyan pa? Tumingin ka sa akin, sabi niya. May mga bagay na kahit itapon mo, bumabalik. Ikapito mula noon, hindi na lang gabi ang istorbo. Sa umaga, iba na ang refleksyon ko. Mas payat, mas maputla. Parang ako, pero hindi. Minsan nangumiti ito nang hindi ako ngumingiti. Minsan gumalaw ito kahit hindi ako gumagalaw. At isang gabi, nagsalita na siya. Pagod ka na, sabi ng refleksyon. Ako na ang papalit. 48, sinubukan kong takpan ng salamin. Kumot, karton, tela. Sa likod ng lahat, may maririnig akong pagkamot. Hiss! Parang kuko sa salamin. Hanggang isang gabi, nagising ako na wala na akong refleksyon. Na taranta ako. Tumakbo pababa. Low! Ngunit wala si Lola. Sa mesa may lumang larawan, si Rosita. At katabi niya, ako. Pareho kaming nakangiti. Bumalik ako sa kwarto. Ang salamin ay malinaw. May isang batang babae sa loob. Ngumiti siya. Salamat, sabi niya. At naramdaman ko ang lamig. Sa likod ko, sa harap ko, sa loob ko. 11 nagising si Lola kinabukasan. May nakita siyang babae sa kusina. Ako yon. Ngunit ang mga mata ko, hindi akin. At sa salamin sa ikalawang palapag, may isang babaeng sumisigaw, kumakatok. Tok, tok, tok. Ngunit walang nakakarinig. Wakas.